Ang pasasalamat sa isang kaibigan ay isa sa pinakamagandang emosyon na maaaring maramdaman ng isang tao. Hindi ito simpleng pagpapahayag ng salamat sa isang mabuting gawa, kundi isang malalim na pagkilala sa presensya ng isang taong nagbigay saysay sa ating buhay. Kapag ang isang tao ay tunay na nagpapasalamat, ipinapakita niya na may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nabago, napayaman o napalalim dahil sa isang ugnayan. Sa larangan ng pagkakaibigan, ang pasasalamat ay hindi nakasalalay sa kung gaano katagal ang pinagsamahan o gaano karami ang ibinigay, kundi sa kung gaano kalalim ang naging koneksyon ng dalawang kaluluwa na nagtagpo sa tamang oras. Ang isang kaibigan ay maaaring maging ilaw sa ating dilim, kanlungan sa oras ng pangungulila o sandigan sa mga panahong tila tayo ay nag-iisa. Kaya't kapag sinabi nating nagpapasalamat ako sa isang kaibigan, ito ay may kasamang emosyon ng paggagalang, pagmamahal, at walang hanggang pagtanaw ng utang na loob sa taong naging bahagi ng ating paglalakbay. Ganito ang klase ng pasasalamat na makikita kay Kokoy Laurel para kay Nora Aunor. Hindi lamang ito pasasalamat ng isang artista sa kapwa-artista. Ito ay pasasalamat ng isang tao na nakatagpo ng tunay na kaibigan sa gitna ng magulong mundo ng showbiz. Sa isang industriyang puno ng kompetisyon, inggit at pagkukunwari, bihirang makahanap ng isang ugnayang tunay, dalisay at tapat. Ngunit si Kokoy at si Nora ay naging halimbawa ng ganitong uri ng samahan, isang pagkakaibigang tumagal dahil ito ay itinayo hindi sa kasikatan, kundi sa respeto, paggalang at pag-ibig sa sining. Sa simula ng kanilang pagkakaibigan, makikita na agad ang kakaibang koneksyon nila. Si Kokoy Laurel, nakilala bilang isang ginoong may education, breeding, at dignidad, ay nagmula sa isang pamilyang tanyag at may mataas na katayuan sa lipunan. Ang pamilyang Laurel nakilala sa politika, sining, at kultura. Samantalang si Nora Aunor ay nagmula sa kababaang loob ng bayan ng Iriga, Bicol. Isang simpleng babae na ipinanganak sa kahirapan, ngunit dinala ng kanyang boses at talento sa tuktok ng kasikatan. Sa kabila ng malaking pagkakaibang ito sa pinagmulan, nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang mundong pareho nilang minahal, ang musika at entablado. Doon nila napatunayan na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi kailanman batay sa estado sa pera o sa kapangyarihan, kundi sa iisang ritmo ng puso at iisang wika ng kaluluwa. Si Nora ay kilala sa kanyang pagiging totoo. Hindi siya marunong magpanggap kahit sa gitna ng mga kamera at ilaw ng entablado. Ito ang katangiang unang napansin ni Kokoy. Sa kanyang mga panayam, ilang beses niyang binanggit kung gaano siya humahanga sa pagiging natural ni Nora, ang kanyang kakayahang damhin ang bawat linya ng kanta o eksena ng parang totoong buhay. Sa tuwing magkasama sila sa entablado, ramdam ni Kokoy na hindi lang siya kasama sa isang pagtatanghal, kundi nakikibahagi siya sa isang karanasang puno ng damdamin at katotohanan. Para sa isang tulad ni Kokoy, na lumaki sa mundong disiplinado at formal, ang pagkatao ni Nora ay tila isang malayang awit, magaan, totoo, at puno ng puso. Dito nagsimulang umusbong ang kanyang taos-pusong pasasalamat sapagkat nakita niya kay Nora ang isang uri ng sining na hindi niya madalas makita. Isang sining na nagmumula sa kaluluwa. Hindi rin maitatanggi na si Nora, sa kabila ng kanyang kasikatan, ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kilala siya sa pagiging mapagkumbaba at maalalahanin sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay at karera. Kaya naman si Kokoy, sa bawat pagkakataong ipinapakita ni Nora ang kababaang loob na ito, ay lalong humahanga at lalong nagpapasalamat. Sa kanilang pagkakaibigan, hindi lang sila magkaibigan sa harap ng kamera, kundi maging sa likod nito. Sila ay magkaibigang nagtutulungan, nagdadamayan, at nagtitiwala sa isa't isa. Kaya't ang pasasalamat ni Kokoy ay mas malalim kaysa sa karaniwang salamat. Ito ay pasasalamat ng isang taong nakatagpo ng tunay na kaluluwa sa katauhan ni Nora. Isang babaeng marunong magmahal ng walang kondisyon, magbigay ng walang hinihinging kapalit at magtiwala kahit sa gitna ng mga unos. Ang pasasalamat din ni Kokoy ay bunga ng kanyang pagkilala sa mga sakripisyo ni Nora. Alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng superstar bago niya marating ang tugatog ng tagumpay. Batid ni Kokoy na bawat awit, bawat pelikula, at bawat parangal ni Nora ay bunga ng dugo
pawis, at luha ng isang babaeng nagsumikap upang patunayan na kahit isang simpleng probinsyana ay kayang umangat basta't may puso, pananalig at determinasyon. Ang ganitong uri ng katatagan ay hindi lamang humahanga si Kokoy, kundi nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Sa bawat pakikipag-usap niya kay Nora, ramdam niya ang lalim ng kanyang pananaw sa buhay, isang pananaw na puno ng pananampalataya at pag-asa. Dahil dito, mas lalo niyang minahal si Nora bilang kaibigan at mas lalong tumibay ang kanyang pagtanaw ng utang na loob sa kanya. Ang pasasalamat ay may kasamang pagmumuni-muni, hindi ito basta damdamin na nararamdaman lang, ito ay isang desisyong pinaninindigan. Si Kokoy Laurel ay hindi kailanman nag-atubiling ipahayag sa publiko ang kanyang paghanga at pasasalamat kay Nora. Sa mga panayam, maririnig ang mga salitang puno ng respeto at pagmamalaki sa tuwing mababanggit ang pangalan ng superstar. Para sa kanya, si Nora ay isang biyaya sa industriya, isang alon ng inspirasyon na patuloy na nagbibigay ng lakas sa mga kapwa-artista. Ngunit higit pa rito, si Nora ay naging biyaya rin sa kanyang personal na buhay. Sa bawat tawanan, usapan at pagtatanghal nilang magkasama, nadama ni Kokoy na hindi lang siya nakilala bilang artista, kundi bilang isang tao. Sa gitna ng mga palakpakan at kasikatan, nakita niya kay Nora ang isang babaeng marunong makinig, umintindi at magmahal. At sa panahong bihira ng makatagpo ng ganitong klaseng tao, paano ka nga naman hindi magpapasalamat ng lubos? Ang simula ng kanilang pagkakaibigan ay isang patunay na minsan, sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga taong dumarating sa ating buhay na magbabago ng ating pananaw. Para kay Kokoy, si Nora ay hindi lamang kasama sa entablado, kundi kasama rin sa bawat himig ng kanyang musika at bawat kwento ng kanyang puso. Kaya ang kanyang pasasalamat ay hindi lang nakaugat sa mga panahong sila ay magkasama, kundi sa buong impluwensya ni Nora sa kanyang buhay at karera. Ang isang kaibigang tulad ni Nora ay hindi mo basta makakalimutan dahil siya ay nag-iiwan ng marka, isang marka ng kabutihan, inspirasyon at katotohanan. At iyon ang dahilan kung bakit sobra ang pasasalamat ni Kokoy Laurel sa babaeng minsan ay nakasama niya sa musika, sa entablado at higit sa lahat, sa kanyang puso bilang isang tunay na kaibigan. Sa bawat larangan ng sining, may mga taong nagiging inspirasyon, hindi lamang dahil sa kanilang talento, kundi dahil sa uri ng pagkatao nila. Si Nora Aunor, sa buhay ni Kokoy Laurel, ay naging higit pa sa isang katrabaho o kasamang mga awit. Siya ay naging inspirasyon, gabay at simbolo ng isang uri ng pagkatao na bihirang matagpuan sa magulong mundo ng showbiz. Ang kanyang buhay, na puno ng pagsubok, tagumpay at pagbangon mula sa bawat pagkadapa, ay nagsilbing paalala kay Kokoy na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa karangyaan o kasikatan, kundi sa kakayahan mong manatiling totoo sa sarili sa kabila ng lahat. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan, si Kokoy ay labis na humanga kay Nora hindi lang bilang artista, kundi bilang tao. Sa bawat pagtatanghal nilang magkasama, ramdam ni Kokoy ang diwa ng pagiging totoo ni Nora. Hindi kailanman nagkunwari si Nora para lamang mapuri ng iba, lagi siyang nagpapakita ng kung sino siya. Isang babaeng may pusong marunong magmahal, masaktan, at bumangon muli. Sa isang panahong napakaraming artista ang nabubuhay sa imahe at pagpapanggap, si Nora ay nanatiling tunay. At ito ang dahilan kung bakit naging inspirasyon siya ni Kokoy. Sapagkat nakita niya sa kanya ang kagandahan ng pagiging totoo sa gitna ng mundo ng kasinungalingan. Para kay Kokoy, si Nora ay isang paalala ng kung paano dapat gamitin ang talento. Sa halip na ipagyabang ang kanyang galing, ginamit ni Nora ang kanyang boses at talento upang ipahayag ang damdamin ng mga taong walang boses. Sa kanyang mga kanta at pelikula, madalas niyang ginagampanan ang mga papel ng mahihirap, inaapi at karaniwang tao. Ipinakita niya na kahit ang mga simpleng karakter ay may lalim, damdamin at dangal. At dahil dito, natutunan ni Kokoy na ang sining ay hindi lang para sa palakpakan o parangal, kundi para magbigay ng mensahe at makapagpabago ng pananaw. Sa bawat pag-awit nila ng duet o sa tuwing magkasama sila sa entablado, nakikita ni Kokoy na bawat linya na inaawit ni Nora ay galing sa puso. Hindi ito basta performance, ito ay paglalantad ng kaluluwa. Hindi rin maitatanggi na sa personal na antas,
si Nora ay naging inspirasyon kay Kokoy sa aspeto ng kababaang loob. Sa kabila ng pagiging superstar, hindi siya naging arogante. Marunong siyang tumingin sa mata ng bawat taong nakakasalamuhan niya, mula sa simpleng staff hanggang sa pinakamalaking producer. Lagi siyang magalang, laging may ngiti, at laging marunong magpasalamat. Ito ang isang katangiang tumatak kay Kokoy dahil nakita niya kung paano kayang pagsamahin ni Nora ang karangyaan ng kasikatan at ang kababaang loob ng isang tunay na tao. Maraming artista ang nagbabago kapag sumisikat, ngunit si Nora ay nanatiling siya pa rin. Ang babaeng minsang nangarap sa harap ng mikropono sa Naga na ngayon ay hinahangaan ng milyon-milyon. Kaya't sa puso ni Kokoy, lumago ang isang pasasalamat na may halong paghanga. Hindi maikakaila na si Kokoy Laurel ay may sariling talento at pangalan. Ngunit sa piling ni Nora, natutunan niyang mas pahalagahan ang emosyon kaysa teknika at ang puso kaysa porma. Bilang isang mahusay na mga awit, sanay si Kokoy sa tamang nota, sa kontroladong boses at sa maayos na delivery. Ngunit nang makasama niya si Nora, nakita niya ang kapangyarihan ng emosyon sa musika, kung paanong ang simpleng linya ng kanta ay nagiging makapangyarihan kapag ito ay naramdaman, hindi lamang inawit. Iyon ang sining ni Nora, ang sining ng damdamin. At sa bawat pagkakataong nagtatanghal silang magkasama, ramdam ni Kokoy na hindi lang sila kumakanta. Sila ay nagkukwento ng buhay, ng pag-ibig at ng karanasang Pilipino. Kaya naman, si Nora ay hindi lang naging inspirasyon sa kanyang sining, kundi maging sa kanyang pananaw bilang tao. Kung titingnan, hindi lang sa larangan ng musika nakita ni Kokoy ang inspirasyon mula kay Nora. Maging sa mga personal na yugto ng kanyang buhay, nakita niya kung paano harapin ni Nora ang mga pagsubok. Alam niya ang mga pinagdaanan ni Nora, ang mga kontrobersya, ang mga pagkakamali, at ang mga panahong tila lahat ay laban sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, si Nora ay tumindig. Patuloy siyang lumaban, patuloy siyang nagtrabaho, at higit sa lahat, patuloy siyang nagmahal sa kanyang mga tagahanga at sa kanyang sining. Ito ang nakapukaw ng damdamin ni Kokoy sapagkat nakita niya sa kaibigan ng isang huwaran ng katatagan at pananampalataya. Sa mga panahong siya rin ay may sariling pinagdadaanan, si Nora ay naging inspirasyon niya upang huwag mawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga sandali ng pagkakaibigan ay puno ng mga alaala ng tawanan, musika, at masinsinang pag-uusap tungkol sa buhay. Hindi palaging tungkol sa trabaho o karera ang kanilang usapan. Madalas ay tungkol sa pananampalataya, pamilya, at mga simpleng bagay na nagbibigay kahulugan sa buhay. Sa mga ganitong pagkakataon, naramdaman ni Kokoy na si Nora ay higit pa sa superstar. Siya ay isang mabuting kaibigan, isang tagapakinig, at isang taong marunong magbigay ng payo mula sa puso. Kaya naman, sa bawat paglipas ng panahon, mas lumalim ang pasasalamat ni Kokoy. Hindi lang siya nagpapasalamat sa mga pagkakataong nagkasama sila sa entablado, kundi sa mga oras na tahimik silang nagkukwentuhan, nagtatawanan, o simpleng nakikinig sa isa't isa. Ang inspirasyong dulot ni Nora kay Kokoy ay tila musika rin, banayad, totoo, at walang hanggan. Tulad ng isang magandang awitin, ang kanilang samahan ay may mga nota ng saya, lungkot, at pag-asa. Ngunit sa dulo, ang mensahe ay isa, na ang tunay na kaibigan ay biyaya. Si Nora ay naging biyaya sa buhay ni Kokoy sapagkat siya ang nagturo sa kanya ng halaga ng kababaang loob, katapatan, at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Sa gitna ng mga parangal, entablado, at kamera, natutunan ni Kokoy kay Nora kung paano manatiling tao, hindi lamang artista. Dahil dito, ang pasasalamat ni Kokoy Laurel kay Nora Aunor ay hindi lamang bunga ng kanilang pagkakaibigan, kundi ng inspirasyong ibinigay ni Nora sa kanya. Sa mga mata ni Kokoy, si Nora ay simbolo ng lahat ng bagay na maganda sa larangan ng sining. Isang babaeng may pusong marunong magmahal, marunong magpatawad, at marunong magpasalamat. Kaya't sa bawat sandaling naaalala niya, ang mga oras na magkasama sila, hindi maiwasan ni Kokoy na mapangiti, mapaluha, at mapaisip kung gaano siya pinalad na nakilala si Nora Aunor. Ang kanyang pasasalamat ay hindi lamang dahil kay Nora bilang superstar, kundi kay Nora bilang isang kaibigan, isang tunay na kaibigang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang maging mas mabuting tao at mas pusong alagad ng sining.
Sa mundo ng musika at entablado, may mga duet na nagiging bahagi ng kasaysayan, mga pagtatanghal na hindi lang pinapanood kundi nararamdaman ng bawat pusong nakikinig. Isa sa mga pinakatandaang tambalan sa larangan ng awitan ay ang tambalan nina Kokoy Laurel at Nora Honor. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lamang naipakita sa likod ng kamera o sa labas ng spotlight, kundi sa mismong entablado kung saan nagsanib ang kanilang tinig, damdamin at kaluluwa. Sa tuwing magkasama silang umaawit, parang nagiging isa ang kanilang musika. Isang daloy ng emosyon na humahaplos sa damdamin ng bawat tagapakinig. Ito ang dahilan kung bakit sobrang pasasalamat ni Kokoy kay Nora. Sapagkat sa tuwing sila ay magkasama sa musika, hindi lamang siya kumakanta, kundi nakikibahagi siya sa isang makabuluhang karanasan na tanging si Nora lamang ang kayang ibigay. Ang bawat duet nila ay may lalim. Hindi ito basta pagtatanghal lamang para sa aliw ng mga tao. Para kay Kokoy, bawat pagkakataong siya ay umaawit kasama si Nora ay parang isang paglalakbay. Isang paglalakbay ng damdamin at katotohanan. Si Nora, na kilala sa kanyang kakayahang maramdaman, ang bawat linya ng kanta ay laging nagbibigay ng buhay sa bawat himig. At si Kokoy naman, sa kanyang maayos at disiplinedong boses, ay nagsisilbing perpektong kabalanseng tono sa emosyon ni Nora. Kapag pinagsama ang kanilang tinig, nagiging isang obra ang bawat awitin, isang pagsasanib ng puso at kaluluwa. Sa likod ng kanilang mga ngiti sa entablado, naroon ang isang koneksyon na hindi basta nabubura ng panahon, respeto, pagkakaibigan at wagas na paghanga sa isa't isa. Sa mga panahong nagsasama sila sa mga concert o musical shows, hindi lamang mga kanta ang kanilang ibinabahagi sa madla, kundi mga alaala ng tunay na pagkakaibigan. Madalas si Kokoy ay titingin kay Nora habang kumakanta, hindi lamang bilang tanda ng paggalang sa kanyang kakayahan, kundi bilang pagpapahayag ng kanyang paghanga sa isang babaeng kayang gawing emosyonal na karanasan ang bawat awitin. Sa kabilang banda, ramdam din ni Nora ang sinseridad ni Kokoy sa tuwing ito ay kakanta o kausap siya sa entablado. Pareho silang marunong magbigay, marunong mag-adjust, at marunong makinig, mga katangian ng dalawang artistang hindi nagtutunggali, kundi nagtutulungan upang makabuo ng isang mahusay na pagtatanghal. Ang mga tagahanga nila ay saksi sa kakaibang chemistry na ito. Hindi ito romantikong kilig lamang. Ito ay respeto at pagkakaibigang nagbubuklod sa kanilang musika. Sa bawat kanta, ramdam ng mga tao ang katapatan ng kanilang samahan. Ang mga awitin nila tulad ng mga duet sa mga concert specials or TV shows ay nagiging simbolo ng kanilang pagkakaibigan, isang paalala na ang dalawang magkaibang mundo ay kayang magtagpo at magtugma kapag may iisang layunin. Ang magbigay ng inspirasyon sa iba. Maraming beses nang binigyang pugay ni Kokoy ang talento ni Nora at sa bawat pagkakataon laging may halong emosyon ang kanyang mga salita. Sa likod ng kanyang mahinahong boses at maginoong pananalita, ramdam ang kanyang taos-pusong pasasalamat sapagkat alam niyang ang bawat duet nila ay hindi lamang trabaho, kundi pribilehiyo. Kung pag-uusapan ang lalim ng kanilang pagkakaibigan, isa sa mga pinakatampok ay ang kanilang respeto sa propesyon ng isa't isa. Sa panahon kung saan maraming artista ang nasisira ang pagkakaibigan dahil sa kompetisyon, sina Kokoy at Nora ay naging halimbawa ng kabaligtaran. Walang kompetisyon sa pagitan nila, tanging paghanga at pagtutulungan. Kapag si Nora ang nasa spotlight, masaya si Kokoy para sa kanya. Kapag si Kokoy naman ang binibigyan ng pansin, buong puso naman si Nora na nagbibigay ng suporta. Ang ganitong klase ng ugnayan ay bihira sa showbiz. Kaya't ito ang dahilan kung bakit higit pa sa karaniwang pasasalamat ang nadarama ni Kokoy. Para sa kanya, si Nora ay hindi lamang kasama sa tagumpay, kundi kasama rin sa bawat yugto ng kanyang paglalakbay bilang artista. Hindi rin maitatanggi na marami silang pinagdaanang magagandang alaala sa likod ng entablado. Maraming beses silang nagbiruan, nagtawanan, at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Sa mga sandaling iyon, si Nora ay hindi superstar. Siya ay si Guy, isang simpleng kaibigan ni Kokoy na marunong makinig, marunong magpatawa, at marunong magmahal. At si Kokoy naman ay hindi ang ginoong Laurel na mula sa isang tanyag na pamilya, kundi si Kokoy. Ang taong marunong umintindi, marunong magpasalamat, at marunong pahalagahan ang pagkakaibigan. Sa ganitong mga simpleng sandali, mas lumalim ang kanilang koneksyon.
Hindi kailangang sabay silang nasa entablado upang mapatunayan ang kanilang samahan, sapagkat ang kanilang pagkakaibigan ay tunay, hindi para sa kamera, kundi para sa isa't isa. Isa rin sa mga dahilan kung bakit napakalalim ng pasasalamat ni Kokoy kay Nora ay dahil siya ang naging inspirasyon niya na magpatuloy sa musika ng may puso. Sa mga panahon na ang industriya ng aliwan ay dumadaan sa pagbabago, si Nora ay nanatiling tapat sa kanyang sining. Hindi siya sumuko kahit dumating ang mga panahong tila unti-unting nawawala ang kanyang ningning. Sa halip, patuloy siyang umaawit, patuloy siyang umaarte, at patuloy siyang nagbibigay inspirasyon. Ang ganitong klaseng dedikasyon ay nagsilbing paalala kay Kokoy na ang tunay na artista ay hindi sumusuko. Patuloy siyang lumilikha kahit walang palakpakan, patuloy siyang umaawit kahit walang kamera. Kaya naman, sa tuwing nakikita niya si Nora na umaawit o umaarte, bumabalik sa kanya ang inspirasyong una niyang naramdaman. Ang inspirasyong magpatuloy sa paggawa ng sining ng may puso at layunin. Marami ring beses na ipinakita ni Nora ang kanyang malasakit kay Kokoy. Sa mga panahong may mga proyektong magkasama sila, lagi niyang ipinapakita ang respeto sa kanyang kapartner. Hindi siya nangunguna, hindi siya nagmamataas, palaging pantay ang tingin niya kay Kokoy. At bilang tugon, si Kokoy ay lalong nagpapasalamat sapagkat bihirang makatagpo ng isang superstar na marunong tumingin ng pantay sa iba. Para kay Kokoy, si Nora ay hindi lang kaibigan, siya ay simbolo ng kababaang loob na dapat tularan ng bawat artista. Kaya't sa bawat paggunita ni Kokoy sa kanilang mga duet, hindi lang mga nota o lyrics ang naaalala niya, kundi ang mga sandaling nagpaalala sa kanya kung gaano kaganda ang pagkakaibigang pinanday ng respeto at pagmamahal. Ang mga alaala nila sa musika ay parang isang klasikong awitin, walang kupas, at patuloy na nagbibigay ng inspiration sa mga nakikinig. Sa paglipas ng panahon, maaaring magbago ang mga uso sa musika at entertainment, ngunit ang samahan ni Kokoy Laurel at Nora Aunor ay mananatiling isa sa mga pinakamagandang dueto ng pagkakaibigan na nakita ng industriya. Sa bawat linya ng kantang kanilang inawit, sa bawat tawa at tinginan nila sa entablado, naroon ang mensahe ng pasasalamat, hindi lamang sa pagitan nila, kundi sa bawat pusong kanilang nahawakan. At sa puso ni Kokoy, mananatiling buhay ang pasasalamat na iyon. Sapagkat sa likod ng bawat tagumpay, may isang kaibigang nagbigay ng inspirasyon, musika, at dahilan upang magpatuloy.